Ang pagdukot sa isang eroplano na tumakot at gumulat sa Japan at South Korea noong 1970s. 세상에 확실히 영역 표시할 수 있는 좋은 기회다. 아니라고 해도 되겠습니까? Welcome to Pyongyang. 이래야 리얼리티가 살아요. 인터뷰도 좀 하고 분장도 막 얼마나 좋아. 한번 다 있다고 내 생각이. 진실도 거짓말을 한다. 그리고 거짓말도 진실을 얘기해. Mangyayari itong lahat noong March 31, 1970 sa isang eroplano galing Japan na Japan Airlines Flight 351. Habang nasa ere, dito nga matatakot yung mga sakay nito matapos nga i-take over yung buong eroplano ng 9 na taong may mga dalang espada at mga bakal na tubo. Goal nila, dalhin sila at ang lahat ng sakay nito na 129 na tao papuntang Bad Korea. Even na sobrang delikado nga mangyari ito, dito na nga aaksyon ng maraming gobyerno, mainly ang South Korea at Japan nga. Kaya naman, dito nga sila iisip ng paraan para hindi nga madala itong eroplano na to sa Bad Korea, kung saan lilituhin nga nila yung mga nandukot doon sa eroplano, kung saan pagmumukain nga nilang Bad Korea yung airport, pero nasa South Korea pa din pala sila. Title ng movie, Good News. Unang beses kong napanood yung trailer nito, akala ko magiging heavy drama action itong movie, pero hindi pala. Sa itong dark comedy, satire, action type of film, pero binis nga nila sa mga totoong pangyayari. Yes, base ito sa mga totoong pangyayari na yung halos buong movie, especially yung mga important plot points, nangyari talaga siya, pero kung paano nag-lead to that, ayun yung mga dinagdag and bawas na lang nila para sa movie nga na to. Kumbaga, ayun pa rin naman yung nangyari, pero kung paano nga nila na-achieve yun, doon nga nila idadagdag or ipapasok yung magiging comedy nga ng story. Nakakatawa kaya yung idea na i-redesign nila yung buong airport para nga lang magmukhang Bad Korea, para nga lituhin yung mga dumukot doon sa eroplano na sa Bad Korea na sila naglanding, pero nasa South Korea pa rin pala sila. I'll be honest, tawang-tawa din ako doon sa mga random and unexpected jokes nga nila, lalo na yung tuwing nare-reference nga nila yung manga na nag-inspire doon sa mga kalaban. Nakakatawa kasi nagkabati sila just for a few minutes kasi parehas ka nilang gusto yung manga na yon. Yung Ashita no Joe ba yun? Akala ko nga noong una, sila Baki or si Ippo yung tinutukoy nila eh. Pero sorry, hindi ko parehas na panood yun. Tawa lang ako na biglaan lang silang nagkwentuhan given na nasa isang seryosong sitwasyon sila na parang, ay gusto mo yun? Ang ganda ng last chapter, no? Isipin mo parang nga siyang meron pang deeper meaning eh, na at that moment, na-realize nga nila na meron silang pagkakaparehas despite having different lives. Kumbaga may connection sila ganon na may maganda rin siyang message in some way. Kurang maganda rin doon sa movie, yung layers nga na and yung messaging kung paano nga gumagalaw yung gobyerno, lalo na nga sa mga ganitong sitwasyon na hindi nga masyadong pinapakita. Hindi yung maganda dito eh, na kahit may mga out of nowhere sila mga jokes and humor, hindi siya awkward and maganda yung execution, timing, and placement niya doon nga sa mismong movie. To also say na ang witty ng writing nga nila dito, how they would incorporate nga yung comedy sa dialogues, but also through the visuals din. Maganda pa dito, hindi siya nakaka-apekto doon sa story, kahit na nga may mga jokes every now and then, clear pa nga rin yung message ng film and you would take the main plot seriously pa rin. Nakakatawa pa nga sa writing nito nung binasa ko nga yung totoong nangyari, halos ganito rin yung flow. So basically, wala din naman din masyadong kinaibahan, maliban siguro doon sa mga actual na usap-usap and moments na finil na nga lang ng mga writers para nga magdugtong yung mga kwento. It's a slow burn type of film na honestly noong una, goods naman yung flow ng kwento, but going sa third act, doon na medyo naging over-convoluted yung story, na medyo nakasira lang talaga siya ng pacing ng film towards the end. Akala ko nga noong una maraming labanan dito or whatsoever, pero may mga intense scene pa rin naman, but through conversations mo na lang talaga siya makukuha. Honestly, medyo nalungkot nga din ako doon sa may ending na hindi nga nakuha ng lalaki yung recognition and medal na gusto niya, pero ayun nga, like the message nga doon sa ending, porkit hindi naman niya nakuha in public doesn't mean hindi niya na-achieve yun. At the end of the day, isa pa rin siya sa mga dahilan kung bakit nga naligtas yung mga sakay ng eroplano kahit na walang ibang nakakaalam kundi kakaunting tao lang. So yun, overall I enjoyed this film kahit iba yung ina-expect ko magiging kwento nito. But nonetheless, it was so entertaining and fun to watch and ang torta rating ko for Good News ay 7 out of 10.